Kaya po noong 1054 AD, nagkaroon ng controversial mula sa mga Katoliko at sa mga Eastern Orthodox. Actually, noong 1080 AD po ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga Lutheran, Presbyterian at ang mga Methodist na kung saan they were all rejected the use of the mechanical instrument in all their church services during that period. Okay. Pero after 130 years, binalik po nila yun ng mga Greek Catholic churches. Ang masakit po, okay, yung mga Greek Orthodox naman, ay hindi po, iba kasi mga Greek Catholic churches, yung mga Greek Orthodox naman na during that time ay iba din po. Kaya, ang masakit nga lang po, yung mga Greek Orthodox churches, hindi po nila ginamit yun. Okay, yan po nagsimula yung paggamit na yan. Sa banal na kasulatan po, ay lalong-lalo na doon sa Old Testament, mayroon doon tinatawag po ng mga ignorant worship. Ano po yung mga ignorant worship na kung saan ay nangyari sa panahon na kung saan ang ating Apostol Pablo, nung siya ay nagpunta sa lugar na kung saan ay maraming mga mananampalataya sa lugar ng Areopago. Ito yung lugar na kung saan ay maraming mga Christian believers. But unfortunately, these Christian believers doesn't know who is God really. Hindi nila alam kung ano ang talagang katuruan ng mga Kristiyano noon. Habang naglalakad si Apostol Pablo, nakita niya ang isang dambana na ginagamit ng mga Kristiyano doon. Okay? At may nakasulat, sa isang Diyos na hindi kilala. May nakasulat po doon. Naniniwala sila na mayroong sinusunod. Ngunit ang problema po, hindi nila alam ang tunay na katuruan. Kaya habang nagtuturo si Apostol Pablo, tinanong siya ng ilang mga mananampalataya. Sabi sa kanya po, ano ang mga kahulugan ng kanyang pinangangaral? Tinanong siya. Ibig sabihin po, walang pattern o walang talagang malinaw na katuruan yung ilang mga Kristiyano noon. Liban sa pananiwala na kung saan ay mayroong Diyos. Kung kahit nakalagay sa kanilang dambana, isang Diyos na hindi kilala. So, ibig sabihin po, noon pa lang, may mga tinatawag na tayong ignorant worship. Hindi lang po yan. Meron pa rin na kung saan yung mga anak ni po ni Aaron, si Nadab and Abihu, nung sila inutusan sa kanilang gagawin pagsasamba, okay? Sinabi po sa kanila, burn incense. Yung insenso po, na kapag sila ay sumasamba, ginagamit, pagsusunog sila ng insenso, yung ginagawa ng mga Katoliko, di ba po? Tapos lumalakad kung saan-saan. Yan po ay dating bahagi ng pagsamba ng mga Kristiyano noon. Ang utos sa kanila, burn incense. Pero gumamit ng ibang uri ng pagsusunog, yung anak ni Aaron. Okay? Na hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Instantly pinatay sila ng ating Panginoon. Dahil sa kanila, ang authorized wrong worship. Inutos sa kanila, insensong sunugin, pero hindi po nila ginawa. Kung nagawa ng Diyos na sa oras na iyong patayin si Nadab at si Abihu, dahil sa hindi pagsunod sa mga kautusan, at tayo sa panahon natin na ito, gagamit tayo ng profane music o yung mga paggamit ng mga instrumentong hindi tinuro ng Panginoon, maaari din gawin sa atin ang ginawa sa mga anak ni Aaron.
balikan po natin yung ilang mga pangyayari na kung saan ay ang mechanical instrument o ang instrumentong mechanical po ay pinahintulutan sa pagsamba sa lumang tipan. Tandaan po natin, ito yung kiniklaim ng ilang mga gumagamit ng mechanical instrument. Doon po sa 2 Chronicle 29:25 hanggang 28, sinabi po doon na inutusan ng Panginoon yung pong ilang mga Kristiyano. Tingnan po natin dito, 25 hanggang 28, wala po ako nilagay na 29. Nilagyan ko po yung susunod. Kasi kapag bumabasa po tayo ng banal na kasulatan, kuminsan ko ano lang po yung unang makikita natin, yun ang ating binabasa. Hindi po natin binabasa yung ibang mga susunod. Kung kaya kuminsan ay naliligaw tayo sa ating gawa pagbabasa. Sabi po sa 25 hanggang 28, at kanyang iniligay ang mga Levita sa bahay ng Panginoon sa araw ng pagsamba, na may mga simbolo, may mga salteryo, at may mga alpa. Yan po ay ayon sa utos ni David at ni Gad na tagakita ng hari at ni Nathan na propeta. Sapagkat ang utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ayun po, sinabi hanggang sa 28. So yung 29, hindi po kasama dahil hindi po na ano. Babasahin po natin yung 30. Bandang 30 po, no, 2 Chronicle. Ang nakasulat doon, hanggang sa paghahandog lang at pagkatapos ay inutusan na sila ni Haring Ezekias na magsiyukod at nagsisamba. Hanggang sa paghahandog lang po. Tapos doon, yung kanila lang proper worship. Okay. Ito po ay sakop ng batas ni Moses. Na kung saan ang mechanical instrument were connected to tabernacle, temple worship. But today we are under the law of the New Testament, ang bagong tipan, na kung saan ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. The applicable to anyone alive today under the law of the New Testament. Wala na po yung Old Testament. Dahil ba na pinahintulutan ng Diyos ang isang gawain noon, hindi ibig sabihin na nais pa rin niya yun na ipagawa sa kasalukuyan. Lagi po natin tatandaan, ang lumang tipan ay ginawa for our references, but not for our law. Roman 15:4. Ginagamit po nating pamantayan o maaaring ito ay mga references ng mga nangyari noon. Pero ang batas po nating sinusunod sa panahon mula ng si Jesucristo ay dumating dito, yun na pong batas na ibinigay sa atin. Kung kaya po ang lahat ng mga katuruan natin na sinusunod ay nasa bagong tipan. Gumagamit po tayo ng mga Old Testament chapter and verses. For the sake of improvement, our guidelines, our references, lalo na't yung mga paraan ng kanilang mga pamumuhay po noon. Di po ba? Napakaganda ng mga pamumuhay noon. Pag ito'y ginagawang katuruan, ito ay nagagamit natin gabay. Tingnan niyo po yung nakasulat sa Roman 15 po. Sabi dito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat na ng una, yung po yung tinatawag nating Old Testament, ay nagsulat dahil sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa.